sinisiraan ako ng bayad dyan kay Darlene. Selosa? Huwag ka naman kasi pare, panay ang lapit mo sa chicks eh. Sila ang buntot ng buntot sa akin, dude. Anong gusto mo? Saka naman ipahiya ko sila, di ba? Ano labas ko doon? Baka sabihin pa nila, di ako gentleman. Eh, ano bang score niyo, Darlene? Kayo ba? Pare, ewan ko ba sa'yo kung anong nagustuhan mo dyan kay Darlene? O sige, ganito sabihin na natin maganda at sexy. Pero pare, yung ugali, hindi na rin, no? Pare, ewan ko sa'yo kung ba't ka nagtsatsaga dyan kay Darlene. Chong, malaki ang utang ng loob ko kay Darlene. Di lang dahil siya ang naging susi para maabot ko yung pangarap ko. Pare, siya ang sumalo sa akin nung nagkalabuan kami ni Jenna. Siya ang nasa tabi ko nung down na down ako. Maniwala ka sa akin, Ate Jenna. Kailangan mo makipag-meet kay Kuya Benjo. Hindi na siguro, Ami. Wala rin kasi akong oras sa ganyan eh. Saka, marami pa akong dapat asikasuhin dito sa restaurant. Problema ba yun? Eh di siya yung papuntahin mo dito. Buti ba kung pupunta yun dito? Eh di ba nga sila na nung Darlene? Ate Jenna, chismis lang yun. Hindi pa nga confirmed eh. Ay, naku, Ami. Kahit ano pang sabihin mo, hindi. Hindi ako may kipagkita kay Benjo. Nakapag-move on na yung tao. Saka dapat ganun din yung gawin ko, no? Mag-move on na din ako. Kung talagang mag-move on ka na, bakit wala pang kapalit si Kuya Benjo sa puso mo? Bakit hindi ka na nag-boyfriend? Wala kang manager! Hindi ka bagay sa lugar na to! Sigurado ko yung nagkukulong na yun ngayon sa opisina niya dahil sa kihiyan. Masyado kasi siya mamagaling eh. Ngayon, magkatanda na siya. Hindi ako susuko. Malaki ang tiwala sa akin ni Lolo. At hindi ko yun hahayaan na basta na lang mawala. Papatunayan ko sa kanilang lahat na isa akong magaling na manager. Since tapos na ang unang araw mo sa trabaho, let me treat you out to dinner. And I will not take no for an answer.